Guys, paalalang muli ito sa lahat ng mga pasahero, lalong-lalo na sa mga kababayan kong OFW, na dapat ay sundin natin ang itinalagang baggage allowance na nakalagay sa ating ticket para maiwasan ang mga ganitong problema sa airport, kagaya ng naranasan ng isang kababayan natin sa NAIA Terminal 3 na nangyari noong May 16, 2025. At ang sabi ni kabayan sa caption na over baggage daw siya ng 9 kg sa flight AK337 at nasa halagang 10,000 pesos daw ang mga naiwang laman ng mga bagahe. At ayon pa kay kabayan na wala daw puso si ate na nasa check-in counter. So, ang tanong ngayon, masisisi ba natin ang check-in counter staff sa pangyayaring ito? Ang sagot ay hindi, kaya dapat natin sundin ang itinalagang baggage allowance na nakalagay sa ating ticket kung ilang kilo ito. So, kung ayaw nyo magbayad ng excess baggage charge, ay sa bahay pa lang kapag papunta kayo sa ibang bansa, ay magkilo na kayo ng inyong bagahe para maiwasan ang over baggage sa airport. Ganyan din ang naranasan ng isang kababayan natin na pabalik din sa ibang bansa na over baggage sila. At ang good vibes naman dito na isinurrender na niya lahat or i-give up na niya lahat, wag lang ang bunga ng malunggay. Guys, maging paalala ito sa lahat, lalong-lalo na sa mga OFW na nakabakasyon ngayon sa Pilipinas na bili ng pasalubong or na mga dadalhin pabalik sa ibang bansa. Dahil naranasan ko din ito nung nagbakasyon ako, nabili ako ng ng mga pansit bato galing Bicol at mga daing, pero iniwan ko lang yung 5 kilo sa guard sa NAIA. Kaya tuwang-tuwa si ating guard. Ganito din ang naranasan ng kababayan nating OFW na pabalik sa bansang Taiwan. Punong-puno ang kanyang maleta at over baggage siya. At karamihan sa laman ng maleta niya ay mga bunga ng malunggay. What? At handa siyang i-give up ang lahat, wag lang ang bunga ng malunggay. POV, my one no layat layat wag lang yang malunggay. Ay, ang ititimbang natin. Mas mahalaga yan. Oh, mas mahalaga to. Oo, mahalaga kasi yan eh. Meron din akong dalang ganito. Ay, oo, meron. Ilang kilo. Meron daw. Biya ka, takot mo kasi nila. Dom na si Bryce. Dom na Bryce. Ayan, glass ata to eh. Ito yung mabigat. Bagoong ata yun. Sabi ito ako malunggay. Tikman yung natin. Sobra po yung malunggay. Sobra po daw yung malunggay. Gusto mo daw po, sir, ng malunggay. Ano yung malunggay? Ay sa ano? Pampanga. Ang hapa. 14 daw sir. Ano yan? Yung 14. Yung mga hybrid yan. Japan. Pre, kaya mo na. Sete. Yan, sakto na yan. Dito titimbang naman sir kung sakto. Sobra daw eh. 25 kilos, 23 lang yan. Opo. Kaya sir, kung sakto na yan, baka... Pareho din sa naranasan ng isa pang kababayan natin na pabalik din sa ibang bansa, na sa dami nang nagpadala sa kanya ay over baggage na siya, na dapat ay 23 kg lang dahil sa Philippine Airlines
kahit 1 piece or 2 piece ang nakalagay, ay 23 kg lang ang maximum na pwede mong ilagay sa bawat maleta. So, kung Philippine Airlines ang sasakyan nyo at ang nakalagay sa ticket nyo as baggage allowance or check-in baggage allowance ay 2 piece or 1 piece, ang ibig sabihin niyan ay 2 luggage na tag 23 kg. Pwedeng bumaba pero hindi kayo pwede lumampas sa 23 kg bawat maleta. Ganon din kapag 1 piece lang ang nakalagay kapag Philippine Airlines kayo. 23 kg lang ang maximum na pwede nyo ilagay at bawal kayong susobra para maiwasan nyo ang ganitong abala. Baklas, nagbabaklas siya ng mga bagahe niya kasi 23 kilos lang sa dami ng padala. Kailangan 23 kilos lang talaga. So, ang daming maibabalik. Ang dami na ako nakuha. Ang lakas, ang dami. Ang daming naibalik. Naglag mo dyan. Naglag mo. Ba't yung speaker mo? Hindi mo nala? Hindi na kasi. Ito yun, gagawin yun. For example naman, Emirates Airlines ang sasakyan nyo at 30 kg ang baggage allowance na nakalagay sa inyong ticket na lagi naming sinasakyan or laging Emirates Airlines ang binibiling ticket sa amin ng aming amo kapag magbabakasyon kami sa Pilipinas. So kung may 30 kg baggage allowance ka, ay pwede mo itong hatiin sa dalawang maleta. For example, tag 15 kg or 20 kg yung isa at 10 kg yung isa. Or kung kaya nyo naman sa isang maleta, ay pwede nyo ilagay ang 30 kg sa isang maleta. Pero kung hindi nyo kaya, ay pwede nyo itong hatiin sa dalawa, basta hindi lalampas sa check-in baggage allowance nyo ang combined baggage nyo or yung dalawang maleta na pinaghati nyo. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko para sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time. Pinoy ako!